Worth it pa ba mag-aral ng IT or computer science? Sa mga student at saka sa mga incoming student na nagbabala kumuha ng IT and CS, you need to listen to this. Isa sa pinaka-common questions na natatanggap ko sa mga followers ko guys is worth it pa ba mag-aral ng IT or computer science? In this video, ibibigay ko sa inyo kung ano yung pinakamagandang sagot na kaya kong ibigay sa inyo. As you can see guys, hindi ako programmer, hindi ako developer. Pero kung i-open mo yung blue app ko, yung red app at yung black app ko mga tol, ang makikita mo is puro tech content. And yung mga content na ginagawa ko is about tech. And almost all of my followers guys are people on tech. And this is why I think I got the answer for your question. Kaya dapat ninyo marinig tong sasabihin ko. Actually mga tol, meron lang tatlong sagot sa tanong na yan. Merong negative, may positive, at merong neutral. No mga tol, walang mali sa kanilang tatlo. And you need to listen why. Kasi pag nalaman mo yung mga dahilan, ikaw mismo sa sarili mo ang makakapagsabi kung worth it pa ba. So unahin natin mga tol, dun sa mga sumasagot ng negative. Bakit kaya sa kanila, hindi na worth it mag-aral ng IT and computer science? Okay, unahin muna natin yung mga pessimistic ha. Ibig sabihin yung mga hindi na pabor. Number one reason na sinasabi nila is bumababa na or nag-i-shrink, lumiliit na yung opportunity sa mga entry-level job. Which is true. Totoo yan mga tol. Marami na kasing company ngayon na ino-automate na yung mga entry-level jobs. And yes, meron tayong data na yung hiring sa mga entry-level jobs is nag-drop siya in recent years. So nasa data naman yan. Hindi natin yan kayang pekein. So that's true. Ano ang main reason bakit nangyayari yon guys? Kasi guys, dumadami yung layoffs tapos tumataas yung AI adoption. Ibig sabihin nito, if ang alam mo lang is basic coding, it won't work anymore kagaya dati na basta matuto ka mag-code, magkakaroon ka ng opportunity. Ngayon guys, kahit marunong ka mag-code, kung yan lang yung alam mo, I don't think you can compete. Ikalawang dahilan is pinapalatan na ng AI yung mga routine task or yung mga routine coding. Any repetitive task, nire-replace na yan ng AI. Nakikita ng mga pessimistic na sa panahon ngayon yung AI kaya niya na gumawa ng mga boilerplate, tests, and even documentation. And I heard yung ibang AI kaya mag-debug. And even yung mga leaders guys, nasabi nila na malaking portion ng mga routine programming task kayang gawin ng AI. Number 3 reason nila mga tol is it's getting harder to get your first job. And totoo yan mga tol. Meron tayong data na nagpapakita na talagang humihirap yung requirements, yung pagkuha natin ng una nating trabaho sa tech as a fresh graduates. It's getting harder and it's getting more competitive. That's undeniable. We have data guys that shows that in the recent years, yung unemployment ng mga computer science has increased into 6%. And alam nyo kung anong resulta nito? Maraming unemployed na mga fresh graduates. And yeah, wag na nating lokohin yung sarili natin saying na hindi saturated ang tech industry guys. We have seen yung layoffs na sobrang dami and fresh graduates are keep on coming. How can you say na hindi saturated? It is saturated. And that's the main 3 reason guys kung bakit sinasabi ng mga pessimistic o ng mga tao na merong negative point of view kung bakit hindi na worth it mag-aral ng computer science or IT. Meron namang second group of people na optimistic naman, yung mga tao na positibo pa rin sila and they are saying that yes, pag-aaral ng IT and CS is still worth it. Now, as a tech influencer who listens to a lot of people, I will also give you kung ano naman yung mga reasons nila. Sinasabi naman nila na despite sa disruption na ginagawa ng AI, hindi lumiliit ang tech industry. In fact, lumalaki ang tech industry, which is true din naman. We know na sobrang boom na boom ngayon ang technology guys, especially dahil sa AI. And meron tayong makikitang mga data and research sa internet that are saying na yung mga hiring at yung mga job opportunities sa tech industry will projected to grow in the nearest future. Well, that's something that we need to keep an eye if it's really true. Ikalawang dahilan nila kung bakit positive pa rin sila sa pag-aaral ng IT and CS, sinasabi nila na software engineers still have higher salaries, which is totoo naman talaga. And hindi natin maitatanggi yan. In fact, marami ako nakakausap guys na pumasok sa tech because alam nila na malaki yung sahod, especially sa software engineering. Ikatlong dahilan na sinasabi nila guys kung bakit worth it pa rin mag-aral ng IT and computer science guys or kumuha ng mga courses na may kinalaman sa tech industry is yung AI, ang ginagawa niya actually is ini-increase niya yung demand sa mga engineers na mga advanced. Hindi ka lang basta engineer, dapat you are an advanced engineer. Ano yung mga nakikita nilang dahilan? Bakit nila sinasabi na in fact yung AI nga mas patataasin yan yung demand dun sa mga advanced engineers? Number one reason na nakikita nila guys is alam nila na yung AI as of now hindi niya kayang gumawa ng mga complex decisions. Hindi niya kayang gumawa
gumawa or magdisenyo ng mga complex systems. Number 2, kapag ka ang isang code base ay sobrang laki na, AI starts to struggle. And alam naman natin guys na bilang mga tao, we have the ability to handle those large code bases. Number 3 guys is yung mag-handle ng mga architectural decisions. Hindi pa yan kayang gawin ng AI. And I think number 4 guys, isa sa mga nakikita ko pa is yung AI wala siyang accountability. Kapag may nangyaring mali mga tol, hindi naman siya masisisi. Sasabihin niya lang, oh, I'm sorry, and that's it. Diba? How about the damage that has been done? So, walang sense of accountability yung AI, which is something very important, especially in tech. So, with these reasons being said, the optimistic side says, in fact, yung opportunity for advanced engineers will increase because of AI. At yan yung dalawang klase ng sagot na lagi ko nakukuha, guys. Every time that I ask, is it worth it to study IT or CS? So, kung ako ang magde-decide mga tol, wala namang mali in both sides. Whether you say no, may point ka. Whether you say yes, may point ka rin naman. And I just realized mga tol, maybe ang mali, ikaw. Mali yung tanong natin na, is it still worth it? Is it still worth it? Maybe the right question to ask is, are you willing to compete in one of the world's most competitive field? Yun lang mga tol. See you on our next vlog.